Good morning. Magandang umaga, mga kaibigan. Pag-usapan natin yung aking apo. My grandson. Wish, meet him. Yes, yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Sige, entertain mo na habang wala pang audience. Yay, 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 yay. Okay? So, magandang umaga sa lahat. Ang ating pag-usapan sa ngayong araw ng linggo, umaga, ay isang makabuluhang bagay para magbigay lamang ng edukasyon sa ating mga kababayan. Ito po ay patungkol sa medyo komplikadong bagay na gusto ko na maintindihan ng lahat patungkol po ito sa kaso ni Digong Duterte. I will not take any conclusion, but when I do, it's up to you. Do not begrudge me for that conclusion of mine. At least, bibigyan ko lang kayo ng isang matalino na pagkakataon para magkaroon ng matalinong conclusion or opinion patungkol sa kaso ni Digong Duterte, whether you are anti or pro Duterte. It doesn't matter anyway. So sa ngayon, ang isa sa inabangan sa kaso dyan sa The Hague ay ang decision ng International Criminal Court Appeals Chamber patungkol sa hiling ng mga abogado ni Digong Duterte na sana ay ibasura na ang kaso laban kay Digong sa rason na wala ng authority ang ICC sa Pilipinas o sa kaso man ni Digong. Yan po ang pinakamataas ngayon na punto ng interest ng lahat, anti or pro Digong. So ngayon, nais ko muna sasabihin sa inyo na kinakabahan ang ICC prosecutor. Bakit sila kinakabahan? Have a nice day, Gilly Ramirez. Kinakabahan po sila sa isang bagay. Yung prinsipyo po na lex specialis. Ano ba yung prinsipyo na lex specialis? Kung sa salitang Tagalog, ito po ay pwede tawagin English. Wala tayong katumbas sa Tagalog. Special law. So, alam namin mga abogado yun, ibig sabihin na special law. So, anong special law? Halimbawa, may general law. Tapos may special law. Example ng general law na maisip ko sa ngayon ay yung meron tayong general law na pag sino man magpakasal sa sobra sa isa ay ikukulong sa salang bigamy. Yan, general law natin. Anong ang exemption? Yung exemption din, lex specialis, ay ang Muslim Code of the Philippines na nagsasabi ang lahat ng mga Pilipino na Muslim ang relihiyon ay pwede magpakasal hanggang 4. So subject to the Islamic laws. Sa Islamic laws, pag tinignan mo sa Muslim Code o sa Sharia law, ay may kondisyon. Bago ka mag-asawa pangalawa, pangatlo, pang-4, hihingi ka, ikaw ay Muslim na totoo, at tapat ka ng Muslim sa relihiyon ng Muslim, ng Islam, magpaalam ka sa unang asawa mo. Kasi kung hindi ka magpaalam, pwede niyang harangan sa ilalim ng Sharia law ang pagpakasal mo sa pangalawa. Kahit mas maganda pa yung pangalawa, hindi ka pwede doon. So, ibig sabihin, pwede kang dadalhin ng unang asawa, pag ikaw ay Muslim, doon sa Sharia court, ireklamo ka sa Sharia court. Baka ideklara pa ng Sharia court na null and void ang pangalawang pag-asawa. So, yan po ang exception to the general rule sa Pilipinas na ang magpakasal sa sobra sa isa habang buhay pa yung unang asawa ay makukulong sa salang bigamy. Exception to the rule, which is lex specialis. Sa ganitong pagkakataon, nagiging lex specialis o naging special law ang Muslim Code of the Philippines or ang Islamic law sa Pilipinas. So, ibig sabihin, naintindihan na ninyo, in every rule, there is an exemption. So, siguro mas matindi maintindihan nyo.
So ngayon, ano itong lex specialis or exemption na argumento na tinitira, inaatake ng mga abogado ni Duterte na bakit kinakabahan ang prosecutor? Ito ipapaliwanag ko po sa inyo. Pero bago yan, babatiin ko muna ang aking mahal na mga kaibigan. Kagaya si Jomar, sa Bogs Adam. Jomar, Merry Christmas. Ipagdasal mo lang na kikita ng pera si Tirador. Ha? Kasi aminin ko man sa inyo o hindi, talagang wala akong pera sa kayo. Wala akong maibibigay na bonus sa aking mga empleyado kasama si Bogs Adam. Pasensya, kaya siguro maghanap ako ng pera para maibigay ko 13 panpe nila. So that is an obligation of the employer to the employee. Okay, so ngayon, ang pag-usapan natin dito kay Digong. Dito, ulitin ko lang, ang kinakabahan po ang prosecutor. Pag sinabi nating prosecutor, yun po yung umaakusa kay Duterte. Yung mga tinatag sa loob ng ICC. Yung mga sa labas ng ICC na kumukontra kay Duterte, yun si Attorney Cristina Conte. Si Attorney Joel Butuyan, pero I wonder bakit si Attorney Joel Butuyan ay hindi na maingay ngayon. Si Attorney Gabriel Andres ay mukhang maingay, bihira pa, nag-iingay pa rin. Pero si Attorney Cristina Conte ang laging maingay laban kay Digong. As if my impression is she is dying inside to hold Duterte liable and to imprison him for life. Yan ang nakikita ko dyan. But nevertheless, at the end of the day, the law will reign supreme. Lahat tayo, the majesty of the law will always be supreme. So, ang sinasabi niya sa maxim ng mga Latin, dura lex, sed lex. Pag sinabi mo kasi lex, law, ibig sabihin yan. Kaya pag-usapan natin dito, lex specialis. Okay, ganito yan ang lex specialis. Tanda ninyo, iproseso ko kung bakit kinabahan. Kasi first time in history, unang pagkakataon lamang ito nagkaroon ng issue na ganun, na ginamit ng pre-trial chamber ng mga judges. Kasi tandaan ninyo, ang ICC po ay may 3 grupo ng judges, 3 court. Ang pinakamababang court ay yung pre-trial chamber judge. Pero hindi man pinakababa, magka-level lang sila ng kasunod ay trial chamber judges. Ang pangtaas na court ay ang appeals chamber. Sa pre-trial chamber, kung umpisa pa lang ang kaso, hindi pa nagformal na paglilitis, yan na magkorte na magdidesisyon sa lahat ng issue sa pre-trial chamber. Kagaya niyang question sa kung may authority ba ang korte o wala, kasama sa desisyon niya ng pre-trial chamber. Kagaya ng kung dapat pang tanggapin mga ebidensya o hindi, pero sa trial chamber naman yun. Pero may initial na pagtingin sa pagtanggap ng ebidensya, ang pagtanggap ng kaso ay sa pre-trial chamber naman yan. Admissibility. So, ibig sabihin may tinatawag na complementarity na doktrina. Ano naman ang complementarity? Ang complementarity doctrine sa ilalim ng international law ay nagsasabi na sa panahon na hindi kaya ng mga ibang bansa o state o estado na magbigay na tanggapin o bigyan ng desisyon, asikasuhin o imbestigahan at pagbigay ng husga sa kahit anumang kaso, ang tawag diyan ay kung hindi kaya ng bansang iyon, magiging resort kayo sa complementarity rule na kung saan ibigay mo na sa International Court or ICJ, International Court of Justice, kung mga usaping mga civil case. Pero pag usapin ng mga criminal case, International Criminal Court. Yan, pang ibig sabihin, Court of Last Resort, ang International Court of Justice, pag usapin sa pangkalahatan kung may involved na ibang bansa. Or International Criminal Court kung ang usapin ay patungkol sa tinatawag na the highest, the most heinous crimes. Yung 4 lang yan, ang heinous crimes na yan, na sakop ng International Criminal Court.
At bakit 4 lang? Iyan lamang sinasabi ng batas ng International Criminal Court eh. Ang batas ng International Criminal Court ay yung Rome Statute. O yung, ibig sabihin ng statute kasi batas. Rome Statute, batas na ginawa sa Roma, Italia. Na nagsasabi na ang 4 lamang, limitado lamang sa 4 na krimen ang ICC. Number 1, genocide. Para maintindihan nyo, ano bang genocide? Yan po yung kasong krimen sa pagpatay ng lahi. Mga lahi. Galit ka sa lahi. May discrimination ka. Kagaya ng ginawa ni Hitler sa pagpatay ng 6 na milyon na mga Hudyo. Okay, that is genocide. Next ay crime against humanity. Yung crime against humanity naman po ay yun yung mga karumal-dumal na krimen na hindi na makatao. Next is war crimes. Ang war crimes naman, yung mga krimen na nangyayari kung may gera sa gitna ng magkabilang bansa. Halimbawa, kagaya ng Ukraine at saka Russia. Kung sumuko na ang kalaban, ang obligasyon ng nanalo ay ibinanggo at tawaging prisoner of war at alagaan, pakainin at hindi dapat ito torture. Pero pag pinatay mo na nagsumuko na, sakop ka ngayon ng jurisdiction ng International Criminal Court. Ang pang-4 ay yung tinatawag na crimes of aggression. Ano yung aggression? Yan mag-invade yung isang bansa, yung Ukraine at saka Russia. Ang Russia nag-invade sa Ukraine ay sigurado na sakop ng ICC yan. Kaya nga may warrant of arrest ang ICC laban kay Putin. May warrant of arrest ang ICC laban kay Netanyahu. Kasi inassault niya at marami siyang ginawang mga krimen na nangyari na crimes against humanity rin, nagkadugtong-dugtong na laban sa mga Palestino. So iyan po ang krimen na sakop ng ICC. So therefore, sa Pilipinas naman na setting, na set up na problema, ay pinag-usapan yung crime against humanity. At yung crimes against humanity na pinag-uusapan natin, according sa kanilang argumento, yung namatay kuno sa war on drugs o sa double barrel ay mga biktima ng crime against humanity. So yan po ang usapin. Sa side na nag-akusa, sinasabi na karumal-dumal na pinapatay ni Digong ang mahigit 6,000 na mga adik o sinuspitsang adik at mga tulak o sinuspitsang mga tulak. Yan po ang kaso laban kay Digong. At kasama dyan siyempre yung kanyang hepe sa PNP na si Bato de la Rosa. At kasama din yan siyempre yung pumalit na hepe na si Oscar Albayalde. Kasama rin dyan ang sumunod na mga ibang mga tumulong sa hepe na si General Karamat, Romeo Karamat, yung sa kanyang pagiging aktibo nung siya ay provincial director ng Bulacan Province na probinsya na pinakamataas na patayan nung panahon na yun ay probinsya ay yung PNP command ni Director or General Karamat. Nung panahon na yun ay Colonel Parancia. Kasama rin dyan yung si General Mate, kung hindi ako magkanay, Mate o Mata. Kasama rin dyan si Ruina Garba, pero gumawa siya naging state witness. Kasama rin dyan si Leonardo, si Colonel Eduardo Leonardo. Sino pa ibang kasama? Yun lang naman ang kan. Tsaka sinama rin ata si Vitaliano Aguirre. At tsaka base sa mga kwento ni Trillanes, kasama rin daw ata si Sara Duterte. Kasama rin daw si Bongo. So yan. So wala man tayong ibang pagbasihan. Si Trillanes lang ang may sabi ng ganon. Pagbigyan na muna natin. Yan sinasabi ni Trillanes. Although, pasensya tayo Trillanes. Tingin ko sa ikaw pinakasinungaling na tao na kilala ko sa balat ng mundo. Ikaw naging senador na pinakasinungaling. So anyway, ang sinasabi ko bakit takot ang ICC prosecutor? Kasi ganito po yung nangyari. Kung matanda ninyo, ay nagsampa po ng tawag sa Pilipinas, mga lawyer sa Pilipinas, alam nila ang tawag na ito motion. Motion to dismiss on the ground of lack of jurisdiction. Okay? Pero sa ICC na konteksto, ang lengguwahe nila
ay standard. Pag magsampa ka ng motion, ang tawag sa kanila request. Request for the ICC to not to accept the jurisdiction over Duterte. Yan po ang sa kanila. Request ang salita. Sa atin naman sa Pilipinas, motion. O ngayon, ang katwiran na ginawa naman ng abogado ni Duterte na si Kaufman, Attorney Kaufman, at saka isa si Attorney Dove Jacobs. By the way, bago ipagpatuloy, let me just be clear. Hindi po totoo yung kwento ni Trillanes na nagbabayad si Digong Duterte ng 150 million kada buwan kay Attorney Kaufman. Unang, hindi ako papayag niyan. Bakit? Unang-una, mas magaling ako sa mga argumento kumpara nabasa ko ng argumento niya. At saka walang abogado ng papabayad niya ganun kalaki. Nabasa ko po, na-research ko po ang International Criminal Court. Lahat ng abogado nila para sa depensa ay libre. At mismo yung ICC ang nagbabayad 2 million pesos a month. Lahat yan sila. Mga abogado ng mga presidente o mga diktador sa South Africa o sa Africa na kasama sa kaso diyan, mga taga Sudan, mga maraming kinasuhan diyan eh. So, 2 million a month ang sweldo ng mga abogado na humahawak sa depensa nila. Okay? So, kung ganon, diretso tayo ngayon dito. Ano bang ginawa ng argumento ng mga abogado ni Duterte? Kasama si Attorney Dove Jacobs, isang professor sa Britain, sa Great Britain. Pero pareho silang Jew, Hudiyo na dugo. Ang sabi nila ay wala ng jurisdiction o wala ng authority ang ICC sa Pilipinas. Kung wala ng authority ang ICC sa Pilipinas, then wala rin silang authority para lilitisin at husgahan si Duterte. Ganun lang kasimpleng kanilang main argument. Ano naman ang ginamit nila pang suporta sa kanilang argumento? Ito pang ginamit na main ng mga abogado ni Duterte. Sa ilalim po ng Article 12, Paragraph 2, in combination with Article 13, Paragraph C, nagsasabi dyan, pwede kang magsampa ng kaso laban sa sinumang akusado kung ang bansa kung saan ay mamamayan o citizen ang akusado ay kasapi pa ng ICC. So sa kaso ni Digong, sinampa ito ng Office of the Prosecutor noong May 24, 2021. Tandaan nyo kabisado ko mga petsa dito. Kabisado ko yung mga batas. So ngayon, sinampa nila ng May 24, 2021. At ito ay inaprubahan naman ng pre-trial chamber noong September 15, 2021. Ngayon, ang argumento naman nila ni Attorney Kaufman at ni Attorney Dove Jacobs ay ganito. Bawal na, hindi out of time na, filed out of time na yan. Wala nang jurisdiction. Bakit? Anong sabi na filed out of time? Mga abogado sa Pilipinas, ang tawag natin dyan ay belated or filed out of time. Wala nang jurisdiction. Therefore, hindi na aksyonan ng korte sa Supreme Court. Ma-example ko, napaka-stricto sa Pilipinas nung late ka lang na mag-file ng apila. O kagayon, example ko yung usapin diyan sa yung pinanalo kong kaso sa Butuan City, yung sa New Society Village. Yung kalaban ng mga client ko noong araw ay kinasuhan sila para palayasin sa New Society Village. Ngayon, ang kanilang abogado, hindi ko lang bagitin ang abogado, pero duda ako sa abogado na yon na nakipagkampi, kipagkutsaba sa kalaban. Bakit? Dapat nalaman ko na yung abogado ng mga naging client ko, dati, mga abogado nila dati, ay pamangkin siya nung kalaban. Anong klase naman ito? Bakit kinuha niyo abogado yung pamangkin ng kalaban niyo? Pero nangyari na yan.
So ang ginawa, matapos sila matalo sa Court of Appeals, ay nagsampa siya ng petition sa Supreme Court 1 day late. So dahil 1 day late na, binasura ng Supreme Court. Kahit na umiiyak, iiyak ba ng langit? Iyan ay sinampa na wala na tayong kapangyarihan na umaksyon sa kasong yan. Kaya dismissed outright. Yan ang sinasabi dyan. Kaya, though the heavens may fall, this is the law. The law must reign supreme. Duralex, sedlex, ang batas kahit isang araw lamang ang pagitan ng pagkahuli ay wala ng jurisdiction ng Supreme Court para umakto. Yan. So, ibig sabihin, sa Pilipinas po na setting, kahit isang araw lang na late, hindi ka pagbibigyan. Pero sa ICC, ilang araw ang late? Kasi bakit dapat mula kailan hanggang kailan lamang pwede ang prosecutor na magsampa ng kanilang kaso laban kay Duterte? Ganito yun. Noong February 8, 2018, nagdeklara ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court na magsisimula kami ng preliminary examination sa kaso ng Pilipinas. So, noong March 16, 2018 din na taon, ay nagsampa ang Pilipinas ng Notice of Withdrawal from the Rome Statute. Nag-withdraw na tayo. So, because of that Notice of Withdrawal na sinampa doon sa opisina ng Secretary General ng United Nations, ay alinsunod o base sa utos ng Rome Statute, pwede ang kahit sinumang bansa na kasapi ng ICC na mag-withdraw sa ICC. Basta ang 4 na kondisyon ay masunod. Ano yung 4 na kondisyon? Sinabi dito, number 1, kailangan maging epektibo lamang ang pag-withdraw 1 taon mula nung makapagsampa ng withdrawal. Or pwede pahabain. Kung gusto na nag-withdraw, pahabain. Pero kung wala siyang sinabi, 1 taon ay magiging epektibo pagkatapos ng 1 taon mula sa araw ng sinampa. So, nung sinampa sa United Nations Secretary General noong March 16, 2018, ang 1 year niya magtatapos sa March 16, 2019. Therefore, ang huling araw na kasapi ang Pilipinas ng ICC ay March 16, 2019. Tapos, ergo, kasunod na araw, March 17, 2019 ay hindi na member ang Pilipinas ng ICC. Therefore, sa argumento nila ni Kaufman, kung nagsampa ka ng request for authority to investigate, which is the act of filing the case, lampas sa March 16, 2019, ay hindi na dapat matanggap ang pag-file ng kaso. Okay? So, very clear na yan. Ngayon ang tanong, kailan ba nagsampa ng kaso ang Office of the Prosecutor? Nagsampa sila noong May 24, 2021. Inulit ko lang kanina sinabi ko. At inaprubahan naman sa kasawing palad ng hindi mo alam kung anong motibo sa likod yan, inaprubahan naman ng pre-trial chamber judges noong September 15, 2021. So kung masunod lamang ang argumento ng mga abogado ni Duterte, wala ng authority ang ICC laban kay Digong. Kasi bakit? Mahigit 2 taon na nakalampas mula nung naging final ang withdrawal ng Pilipinas mula sa ICC. So, hindi na dapat. Tapos ang isa sa Senate yan, ang isang naging issue dyan, may state o bansa ng Burundi ang tawag. Ngayon lang ako nakarinig, mayroon pa ng bansa ng Burundi. Sa bansang Burundi, nag-withdraw sila 1 year before at magtatapos ang kanilang 1 year, October 27, 2017. Ang problema, nagsampa ang International and yung ICC, Office of the Prosecutor, ng kaso laban sa diktador sa Burundi noong October 24, 2017. Kaya pasok pa. Pero sa Pilipinas, first of its kind, una pa ng beses na mangyari ito. So this is a novel status, a novel issue sa
history or sa jurisprudence ng International Criminal Court. Okay? So, yan ang sitwasyon. Ngayon, kung argumento ngayon ng mga abogado ni Duterte ay ano naman ang sagot ng kalaban ng mga abogado ni Duterte? Ang sagot naman nila, hep, 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 hindi mo pwede sabihin na wala nang kapangyarihan ang ICC sa paghusga o paglilitis at paghatol kay Duterte. Anong argumento nila? Sapagkat po, sa ilalim ng Article 127, Condition number 4, ay sinasabi, tahasan, na kung merong any matter, kahit anong bagay, na nakonsidera na ng korte sa panahon na hindi pa final ang withdrawal ng Pilipinas, ay may jurisdiction pa rin ng ICC. Ano yun? Babalikan ko lang kayo ng konti. Noong February 8, 2018, member pang Pilipinas ng ICC, ay nag-anunsyo si Prosecutor Fatou Bensouda na mag-examine na kami sa Pilipinas. Okay? Ang tawag doon, preliminary examination. Pero, noong March 16, 2018, ay alam na ni Fatou Bensouda na nag-withdraw ng Pilipinas. Dapat sa kanya, niratsada niya, tapusin niya. Hindi niya na paabutin, na palampasin pa sa March 16, 2019, dapat makasampa na siya ng file ng kaso laban kay Digong. Hindi niya ginawa. Ginawa niya May 24, 2021. Lampas na. Out of time na kung sa Pilipinas. Out of time. Pero sabi ko nga sa inyo, ang argumento naman ng mga kontra ni Digong ay ganito. Sa ilalim po ng sa pang-apat na condition, any matter under consideration by the court, capital C, court, before the finality of the withdrawal, gives jurisdiction to the ICC to try and decide the case against Duterte. Ganun. So, ngayon, ang decision naman ng pretrial chamber, sabi niya, hey, mayroon pa rin jurisdiction ang ICC. May authority pa ang ICC sa kaso ni Digong. Ano ang kanilang katwiran? Kinikilala ng ICC Pretrial Chamber, tama yung Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, na kailangan isampa ang kaso laban kay Digong na hindi pa naglampas ang withdrawal. Dapat kasapi ang Pilipinas ng ICC na isampa ang kaso laban kay Duterte. Ang problema, kinikilala ng pretrial chamber na lampas na, out of time na, kung pagbabasihan ay ang Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C. Pero ano sabi ng Pero sabi ng pretrial chamber, pero may kapangyarihan o may authority pa rin ang ICC na lilitisin at husgahan si Digong. Bakit? Ito sagot nila. Kasi may tinatawag na special law, lex specialis, na nagsasabi at makikita mo yung special law exemption to the rule. Ang rule niya yung Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, na kung i-combine mo, if you will join them together, dalawang artikulo sa Rome Statute, nagsasabi na pwede ka lamang magsampa ng kaso laban sa isang tao kung ang bansa kung saan sa citizen ay kasapi pa ng Rome Statute. Okay? Sa totoo lang, ito po ay alinsunod sa prinsipyo na lahat ng estado sa buong mundo ay pwede mo lamang kasuhan kung pumayag ito na kakasuhan. One example I can give, yung kaso na sinampa ng mga heirs ni Sultan Kiram laban sa Malaysia, kung saan kiniklaim nila ang utang ng Malaysia sa Sultanate ng Sulu. Kung ilang billion dollars na dapat bayaran. Kasi ang istorya ng Sultanate of Sulu, sila ang may-ari ng Sabah, matapos ito binigay nung hari dun sa Malaysia. Hindi pa Malaysia ang tawag nun.
ng hari doon na kamag-anak naman ni Sultan Bolkiah, pinsan ni Sultan Bolkiah, at pinsan nila yung Sultanate of Sulu. Nung nagrebelde, nung may rebellion sa Sabah, ay humingi ng tulong sa Sultanate of Sulu itong Sultan ng Sabah. At dahil natalo nila mga rebelde, binigay na regalo ang Sabah sa Sultanate of Sulu. At kinilala naman ito ng England at ng Netherlands, Dutch, West Indies. Kinilala nila ang pag-aari ng Sultanate of Sulu dun sa lugar na Sabah. At inupahan nila ito ng mahabang panahon, nagbabayad sila $1 million ata sa Sultanate ng Sulu. Pero ng bandang huli, naalaala nyo, inatake ng Sultanate ng Sulu, 300 ang Sabah, pero natalo sila mga Pilipino. Okay, pero iyon po ang signal dahil ayaw na magbayad ng Malaysia sa Sultanate of Sulu ng kanilang upa sa Sabah. So, iyan ang nalo. Tapos, nanalo yung Sultanate of Sulu, Sultan of Sulu ni Kiram sa korte doon sa Spain. So, pag panalo, inapila naman ito ng Malaysian government doon sa France. Ang decision ng France Appeals Court ay walang jurisdiction ang Spain sa usapin sa gitna ng Sultanate of Sulu at saka Malaysia sapagkat hindi nagbigay ng consent or hindi pumayag ang Malaysia na kakasuhan siya. Ganun kahalaga ang tinatawag na consent by the state to be sued. So kung i-translate mo ito kay Digong Duterte, kung walang consent ang court sapagkat hindi na ito member ng ICC, hindi ka pwede kumaso laban sa Pilipinas. At kung hindi ka pwedeng kumaso sa Pilipinas, you cannot also file any case against the citizen or any citizen of the Philippines. Yan lamang po yung international principle na pwede mo magagamit para doon sa tinatawag na Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C. Pero sabi ko nga, ang argumento naman ng pretrial chamber, lex specialis. Special law ito. Kasi sinasabi sa Paragraph 4, Condition number 4 ng Article 1 to 7 ng Rome Statute, kailangan kahit na nag-withdraw ka na ang isang bansa, basta may isang bagay na nakonsidera na ng korte bago tuluyan mag-withdraw, ay ipagpatuloy pa rin yan. So yan na punto ng argumento. Tapos, sumagot, nag-apila, talo ang Philippines. Talo sila ni Kaufman, talo si Duterte. Nagdesisyon siya, may jurisdiction pa rin. So, ang ginawa ngayon ng mga abogado de Duterte, umakit sila, nag-apila pala sila. Nag-apila sila sa Appeals Chamber. So, sa Appeals Chamber, isa sa mga punto na sinabi ng mga abogado ni Duterte ay ganito. Sapagkat kinilala ng pretrial chamber ang kapangyarihan ng Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C, ay dapat iyon ay kilalanin. At saka, walang pagbabasihan ang pretrial chamber sa paggamit ng lex specialis kasi wala yan sa batas. Wala yan sa international law. Yan ang sinasabi ng At saka, hindi pwedeng sabihin na special law ang Article 1 to 7, Paragraph 2, Condition number 4, kumpara sa Article 12, Paragraph 2, at saka Article 13, Paragraph C. At dinugtungan man nila yan na the state as a matter of principle in the international law can never be sued if the state does not agree to be sued. So alam nyo na, may alam na kayo ngayon sa international law. At saka, nagulantang, nawindang ang sumagot ngayon ang prosecutor. Si Manda Minyahay, nakalimutan ng pangalan, ang hirap ispilingin yung pangalan ni Minyahay. Okay. So, ang ginawa kayo ni Minyahay, ito, introduction, tingnan ko Pakita ko sa inyo yung prosecution response. Okay, pakita ko sa inyo yung response.
Sumagot ngayon ang prosecution o yung kakampi nila ni Attorney Conte laban sa apila ng mga abogado ng Duterte. Ito po yung ilang kanilang sagot. Ayan. So nakita nyo yan? Yan ako hindi dokumento pinapakita ko, hindi ako fake news ha. Inais ko lang i-clear sa inyo, wala po akong fake news dito. Ayan. Dokumento yan galing sa International Criminal Court. The Appeals Chamber. Okay. I-scroll down ko. Yung mga judge yan, si Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, the presiding judge. Si Judge Tomoko Akane ng Japan. Si Judge Solome Balungi Busa. Si Judge Gutsa Lord Kipanidsi. Ito si Judge Gutsa Lord Kipanidsi. Ito yung isa sa dalawang judge na kasama niya si Judge Perin Britsambaud na nagdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yan. So, malaki ang chance si Digong na mananalo kasi andito pa rin siya. Hindi pa siya nagretiro. Si Judge Britsambaud kasi nagretiro na. Anyway, ito yung sagot ng prosecution. Kinabahan sila. Ang number one nila na sabi nila in this decision, pinoint out nila yung pre-trial chamber ay nag-confirm na may jurisdiction ang ICC sa sitwasyon ng Pilipinas. At ito ay sumunod sa naunang findings ng jurisdiction nila nang magpalabas sila ng warrant of arrest laban kay Digong. So, ibig sabihin, bago sila nagpalabas ng warrant of arrest kay Digong, inassert nila na may jurisdiction ng ICC at ang nagpalabas ng warrant of arrest ay ang pre-trial chamber. So, at saka ito ay hindi doon na-disturb ng appeals chamber, which is, ito mali naman sinasabi. Bakit? Hindi po inapila ni Kaufman yung warrant of arrest. Kasi kung ako kay Kaufman, sa galing kong abogadong ito, ay yabang lang yun ay inapila ko sana yung arrest warrant na bawal. Hindi niya napila Anyway, diretso tayo. So, this judicial consensus is unsurprising. Hindi doon sila nagtataka na yung decision ng pre-trial chamber na may jurisdiction ay clear na may mandato ang Rome Statute sa kaso ni Digong. So, in this case, if this case proceeds to trial, the court will determine whether Duterte as mayor of Davao City and then president of the Republic of the Philippines, then a state party to the statute, was responsible for the murder of numerous civilians on the territory of the Philippines as part of the widespread and systemic attack pursuant to a state or organizational policy, a crime against humanity. This is one of the archetypal harms that the court was created to deter and punish. So, sinasabi niya kung tutuloy yung trial, ay kailangan na ngayon na lilitisin si Digong nung mga ginawa niya nung panahon siya mayor at siya presidente ng Pilipinas na noon ay kasapi ng ICC. At si Digong, sinabi niya ay responsable sa mga namatay dahil daw ang mga ito ay ginawa widespread and systematic attack na ginawa daw ni Digong. At saka pursuant to the policy. Anong klaseng policy? Crime, war on crimes? War on drugs? Or double barrel attack? So, yan ang gusto na palabasin. So, ibig sabihin, gusto na palabasin na talagang nag-utos si Digong na pumatay. Okay? Yan lang. Ngayon, kung totoo man yan o hindi, that is too difficult to prove. Kasi i-deny naman ni Digong yan. Kagaya sa Pilipinas, na laro. Sa kasi pag dininay ng akusado, mahirapan ang prosecution sa pagpatunay. Kaya nga nanalo si Bong Revilla sa plunder case kasi dininay niya at walang ebidensya ang mga ombudsman sa pagkontra. Ganon din si Jinggoy nanalo sa plunder case niya. Ganon din si Enrile bago mamatay ay nanalo sa plunder case niya kasi walang ebidensya ang Pilipinas. Okay? So, dito, yet Mr. Duterte administration withdrew the Philippines. Withdraw ni Duterte ang Pilipinas. Noong, totoo naman, si Duterte nag-utos na i-withdraw. At nangyari ang withdrawal nung sinampa nito noong March 16, 2018, ang pag-withdraw doon sa opisina ng Secretary General ng United Nations. Tapos, number 4, finding that the withdrawal from statute would now bar
the court's exercise of jurisdiction would strike at the heart the Philippine status as a state party at the time the alleged crimes. Such, hindi ang sabi ng prosecutor, kung finding pang papayagan yung korte na hindi na mag-exercise ng authority laban sa Pilipinas, yun daw ay parang pinaikot lang ang batas ng Pilipinas, ang batas na sovereign decision to protect the civilian population. So kaya ang argumento nila, kailangan protektahan ang civilian population ng Pilipinas from the most serious crimes of international concern, accepting the court's jurisdiction. So, yan ay kanilang ayon sa kanilang argumento. Pero tinatanggap din ng prosecutor na hindi na member ang Pilipinas. So, sabi ng prosecutor, this is not and cannot be. Hindi daw ito ang tamang interpretasyon ng batas na payagan lang umalis ang Pilipinas sapagkat hindi na ito member at hindi na ibasura na lang ang kaso laban kay Digong kasi nung sinampa ito ay hindi na member ang Pilipinas. Yan po ang gusto na. Kailangan ang argumento nila, yung pag-withdraw daw ay pinapaikot lamang ang batas. Ganun ang kasimple nila. So, nevertheless, ang problema nila sa ganitong argumento ay maniniwala ba ang International Criminal Court? Eh, ang problema niyan, International Criminal Court din ang nag-approve. Sino ba nag-approve na mawala na ang Pilipinas? The fact remains na nung nag-file si Digong ng withdrawal sa United Nations Secretary General ay nagsampa ng kaso sila ni Kiko Pangilinan sa Supreme Court na kanilang hinihiling na bawalan, ideklara na bawal ang ginawa ni Digong sa pag-withdraw. Ang problema lang, natalo sila ni Kiko Pangilinan. Ang desisyon ng Supreme Court na sinulat ni Justice Marvic Lunin ay ganito. Yes, tama kayo, Kiko Pangilinan, na bago mag-withdraw ang Pilipinas ay dapat pumayag muna ang Senado. Dahil nung sumali ang Pilipinas sa Rome Statute, ay pumayag ang minimum of 2/3 of the senators kasama si Bongbong Marcos sa bumuto dyan. Ngayon, pag-withdraw, dapat kasama rin ang pagpayag ng Senado. Pero ang katotohanan, dineklara ng Supreme Court, bawal yun ang ginawa ni Duterte. Bawal! Tapos sabi ni Justice Luna, pero ang problema natin, moot and academic na. Bakit? Hindi na pwede harangin kasi tinanggap naman ng ICC. So sino nagtanggap? ICC. Therefore, kayong IC prosecutor ay hindi niyo pwedeng sisihin na si Digong ang nagpaikot ng batas dahil tinanggap naman ng ICC ang pag-withdraw. Okay, kuha nyo? Nainteresado ba kayo? Okay, at least alam na alam niyo na ngayon. Next is, ang sinabi naman dito, ang argumento, kinontra ng prosecutor, ang argumento ng prosecutor na ng defense ni Duterte na hindi pwedeng gagawin, kinilala ng pre-trial chamber ang Article 12 at saka Article 13 pero hindi niya pwedeng gagawin na tatawaging special law ang Article 127 sa punto de vista na may mga bagay na nakonsidera na ng korte nung panahon ito ay membro pa. Ang tanong, nagdesisyon ngayon, tama ba yung desisyon ng Court of Appeals, ng pre-trial chamber na may jurisdiction pa rin ang ICC? Ang sabi naman ng abogado ni Digong ay mali. Pero ito po ang katwiran ng International Criminal Court pre-trial chamber. Sapagkat nakasabi sa Article 127 sa number 4 condition that any matter under consideration by the court can still survive the withdrawal, can still continue as long as that matter was under the consideration of the court. So, isa sa issue dyan. Pag sinabi mo, the court, capital C, pwede bang ituring na yung ginawang preliminary examination ng prosecutor ay pwede mong gawin kasama sa any matter under consideration by the capital C court?
Ang argumento ng mga abogado ni Duterte, pag sinabi mo court, court lang yun, hindi kasama prosecutor. So, yan. Ngayon, ang any matter, inargue nila, kasama ba yung preliminary examination? Ang sagot naman ng pretrial chamber, kasama. So, ibig sabihin, ano na po yung decision na kasama ang preliminary examination sa any matter? Sabi ng pretrial chamber. At ito ay part of the exemption to the rule. So, lex specialis. So, iyan ngayon ang sitwasyon. So, because of that, sumagot ang takot na international prosecutor na hindi yun. Sinabi, obiter dictum lang daw yun. Alam ng mga abogado sa Pilipinas kung anong ibig sabihin ng obiter dictum. Ang argumento ng prosecutor, yung sinabi ng pretrial chamber na tama ang Article 12, Paragraph 2 at ang Article 13, Paragraph C na magsasabi na tatanggapin lamang ang kaso kung kasapi pa ang bansa sa panahon o sa time o sa oras na sinampa yung kaso. Sa kaso ni Duterte, sinampa noong May 24, 2021. Hindi na member. So ano sabi ng pretrial chamber? Although hindi na member, mag-apply, general rule lang yan. May special law na mag-apply yung Article 127, Condition number 4. Ito. So, yan po ang sinabi niya. So, ngayon, kung gano'n ang sinabi, nagdesisyon, yun naman ngayon ang kinontra ng mga abogado ni Duterte, which is, sabi ng mga abogado ni Duterte, wala pang basihan kasi wala pang batas na mayroong gano'n na pwede mong sabihin na special law exemption to the rule ang Article 127. Oh. Dahil sa gano'ng argumento, kinabahan ang ang prosecution. Kaya sinabi nila, hindi, obiter dictum lang yan. Yan pang kontrol na, obiter dictum lang yan. Ang alam ng mga abogado sa Pilipinas, pag tinawag mo ng obiter dictum, yung isang statement ng Supreme Court ng Pilipinas, kapag hindi yan, wala yan, hindi yan patungkol sa totoong issue sa kaso, ay obiter dictum lang ang tawag dyan. At kung hindi, walang kinalaman sa totoong kaso, sa issue ng kaso, ang tawag dyan ay kung obiter dictum, hindi yan magiging part ng batas ng Pilipinas. Kasi nakasabay po sa Article 8 ng Civil Code of the Philippines that any decision of the Supreme Court pertaining to an issue in a case forms part of the law of the land. Yan. Pero ito, sabi ng sabi ng abogado ni sabi ni Attorney Kaufman at ni Dub Jacobs ay hindi mo pwede gagawin ito kasi wala pang precedent, wala pang dating kaso, nagsasabi na sa sitwasyon na hindi nakasapi ang bansa ng ICC ay pwede po pa rin i-apply na any matter ay yung preliminary examination ay any matter. Yan ang argumento nila. So therefore, naguguluhan, natatakot ang prosecution. So ang ginawa naman ng sasagot niyan, gusto sumagot nila ni Attorney Kaufman. Ang ginawa naman nila, nagsampa sila ng hiling o request sa appeals chamber, pwede ba pagbigyan nyo kami, sagutin namin yung sagot ng prosecutor na obiter dictum lang yun? Ayan. Pero ngayon, nag-express na naman, sumagot din sa sagot na yan ang prosecutor. Sabi na, di pwede. Kailangan, hindi naman yung bago eh. Ang argumento nila, hindi daw bago yung obiter dictum na argumento. Kaya, huwag nang payagan ang abogado ni Duterte na magsampa ng reply sa comment ng prosecutor. So that, nag-express ko, ano man importansya dyan, nag-express lang ngayon na takot ang prosecutor na baka manaig at tingin ko naman manaig. Okay? So, ganun po yung sitwasyon. Ngayon, kung ako tanungin mo, sino mananaig dito? Kung ako ang judge, mananaig ang mga abogado ni Duterte. Unang-una, anong kasandalan nila? Pangalaw, unang-una, walang batas na magsusuporta
na pwede ang ginagawa ng pre-trial chamber na tutukuyin nila na special law ang Article 127, Condition number 4. Yan. Number 2 ay yung preliminary examination ay hindi klaro na nagbigay ng kapangyarihan na tanggalan ng karapatan ng kalayaan si Digong Duterte. Tandaan niyo po, sa lahat ng batas sa buong mundo, para mo tanggapin ang pagtanggal ng karapatan ng kalayaan, karapatan ng mabuhay, karapatan na magkaroon ng kayamanan, ay dapat mayroong batas na nagsasabi na klarong-klaro, tatanggalan ka ng karapatan ng kalayaan kung ikaw ay si Digong Duterte na pumatay ng mga maraming tao sa war on drugs. Yan ang akusasyon. Na kahit na, dapat may batas na sabi na kahit na hindi nakasapi ang Pilipinas, dapat may batas na sabi na pwede pa rin. Ay problema, walang batas na nagsasabi. So, nagkaroon, ang gayon mangyari, nagkaroon ng duda. Pwede ba to? Hindi. Yan ang duda ngayon. May duda ngayon. Pwede ba to? Hindi. Sigurado ko lahat ng abogado na nakikinig sa akin ngayon, mga judge at fiscal na nakikinig sa akin ngayon, nasusundan nila ako. So ngayon, ibig sabihin may duda kung talaga bang may kapangyarihan pa ang ICC sa kaso ni Digong. Kung may duda, prinsipyo naman sa buong mundo. Basta criminal law, there is no room for doubt. Sinasabi yan sa salitang Latin. In dubio pro reo. Sa English pa, in doubt for the accused. Sa Tagalog pa, kung may duda, para sa akusado tayo. Well, see? So kung may doubt, any doubt sa ilalim ng jurisprudence ng Pilipinas, every doubt in law or in fact must be resolved in favor of the accused. So may isa akong i-share sa inyo. Ha? Dapat si Fiscal AG makinig dito. May isa pa akong i-share sa inyo. May tinatawag po tayo sa mundo na equipoise doctrine. Ang equipoise doctrine ay kung may circumstance na pwedeng interpretasyon ay iba-iba, pwedeng guilty, pwedeng hindi guilty, then that equipoise doctrine need not be examined further, but that is sufficient to empower, to give authority to the Supreme Court to declare that the accused is not guilty. So, naintindihan nyo na? So, iyan lang po ang aking masasabi at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga bakit galit sa akin dito, basta kalbo. Sabi ng nanay ko, basta kalbo, gwapo. Okay, tawagin ko kayo ha. Sa pilitan na lang kung matapos ko makaya ko within 1 hour. Gili Ramirez, Sabanais Day. Ben Mar Huerte, Ben Reclamador. Jabog sa Adam. Rico Dalangin Recoleto. Merry Christmas, Sir Doc Toto. Tirador, watching here in Plaridel, Misamis Occidental. Dagang maayong buntag sa tanang mga taga Misok. No? Apil na diyan sa Usamis, mga brad na ko diyan sa Orquita. Brad sa Alpha Cosine Theta. Mga brad na ko diha sa Misok, Bisor. Sa Misor naman sa bayan ng El Salvador, si Engineer Junar Plaga. So, brad ko sa Alpha Cosine Theta. Tapos Lourdes Young, wala na naman kinalaman ang law ng mga Muslim na kasal na kaso ni Duterte. Pinapaliwanag ko lang sa inyo para malaman ninyo. Ikaw talaga kontrapilo ka talaga na. Naguguluhan ka. Paano ibig sabihin doon? Takot ka sa paliwanag ko? Pinapaliwanag ko yan para maintindihan ninyo yung general law tsaka special law. Okay? Arasausa, good morning, Tony Toto. God bless. Buhay Dabawenyo, ginagamit ang pera ng Pilipinas para ipangsira sa mga Duterte. So, mine. Tapos, 7C. Ano ba to? Doctor or attorney? Doctor of Jurisprudence po ako. Tapos, Renelen Imco.
Kaya hindi na manalo yung si Trillanes, mayor na lang, talo pa. 7C, fake news na, doktor. Ay, fake news. Doctor of Jurisprudence po ako. Binigyan ako ng degree ng pamantasan ng lungsod ng Maynila kung saan ako scholar. Sabi ni Buknoy TV, si Duterte ang sinungaling, hindi si Trillanes. Pahiya kayo kay Trillanes. O sige, opinion mo yan. Pagbigyan kita sa opinion mo. Mimi Authority, morning Sir Toto. Gilbert Son, Cornelio, USG, USG ko. Sinama nga si Kitty kung gaano katalas ang bulkang Mayon, ganon din katalas ang dila ni na Dilema at Trillanes. Mathing December, roommate ko sa MSU Marawi, si Attorney Engineer, maayong odto dyan. Mapia odto. Renilyn M ko, nabasa ko din yun, ICC, nagbabayad ng lawyer. Okay. 7C, fake news po, uwian mo muna si Roque. Ay, anong kinalabasan? Ikaw talaga. Walang kwenta po yung sinabi niyo po, wala sa batas. At salita po yan ng mga walang alam sa batas at nagagalit lamang. At sabi naman ni Ivy Balen, Katoto, pero bakit dinidelay na mga Duterte? Hindi po dinidelay ang Duterte yung kaso. Kita mo, ang ano pa nga mismo, nagde-delay mga prosecutor. Wala pong delay doon. Mimi Authority, 7C, diyan ka na nagkamali. Huwag mong sabihin adik ang DDS, baka ikaw ang adik. Ben Marhuerto, tinalo mo sila sa usapin ng jurisdiction. Hanggang ngayon, jurisdiction pa rin defense ni Duterte. Dapat nga sana ako nag-abogado ni Duterte para panalo eh. Attorney Kaufman, you may take this as just a joke. But please listen to my arguments and you use that in your counter, in your supplemental arguments. Oril Lepo, ayan sa ulat ng The Moscow Times, noong December 12, 2025, hinatulan ng korte sa Moscow ang ICC prosecutor na si Karim Khan at wala pang ICC judges kahit wala sila sa Russia. In absentia, bastos naman yung Russia na yan. Ito ay bilang tugon sa paglabag ng ICC ng arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin at isa pang opisyal kaugnay ng umano'y illegal deportation ng mga batang Ukrainian na itinuturing ng war crime sa ilalim ng international law. Tinanggihan ng Moscow ang paratang sinabing walang sapat na basihan. Wala, kakahiya ang Russia talaga. Good noon po, boss. Amulodi, manager, Dr. Toto, pa-shout out lang out po sa aking idol na si Francis Leo Marcos. Idol po si Francis Leo Marcos. Si Mr. Mangusin. Malapit na daw siya makalaya. Mahuya? Villanueva, wala na kahit paanong paninira sa gobyerno. Naglalabasan na evidence against fake news. Lydia NY4, pera ang pinaikot nila kaya magnanakaw ang bangag. Kaya nagnakaw bangag, pera pinapaikot. Boss Radsky, nag-withdraw si PRRD sa ICC kasi alam niya na makukulong siya kaya na pending ang pangkakahuli sa kanya. Kaya huwag isisi kay BBM. No, si BBM magsunod mag-vlog tayo na nagbayad po. Kaya nangguha ng billion-billion si BBM para ibigay doon sa si Trillanes ang nagbigay ng pera doon sa ICC judges. Yan po. Kasi halata naman na dapat palabasin. Anong ginamit sa interim release? Ang mga kwento-kwento sa social media ginamit na dahilan para harangan. Asan ka makakita ng korte gano'n? Bergie Figuero, adik kasi presidente ng Pilipinas. Sir, walang alam sa batas. Wilfred de la Cruz, pinatagal ng ICC ang pag-prosecute kay Duterte kasi kulang ang dalang bayad ni Trillanes. At Bill NBA, booking na sila, dugong at marami pa tayo malalaman taong bayan. Jainal Painalan, walang kabuhay-buhay yung vlog mo, nakakaantok. Sige, matulog ka po. Matulog ka na, Jainal. Anto na so mama ini.
Miatay ka no dyan. Gabriel Mihurada, Birabos, Van Bilarde, hi, Amador Medina Jr. Kaya na pinagbabayad ng 15 billion po. Anako. Sorina Jabala. Pero mahina na ang kiram ngayon. Paano pa nila mabawal ang Saba? Kuno. Jamie Gallo. Bakit hindi pa nila pinalabas? Jan Mabale. Di na nakalabas yun. Lucky Me 888. Aba, sarap ng noodles Johnny Labad. Dr. Toto Kasing for Senator, ibubuto namin kayo ng pamilya ko. Salamat po. Tapos Sorina Jabdala, pwede nang bawiin ang Saba sa paraan ng pagpatunay na talaga ng Islam ang regulasyon at gawi ng mga pamamahala. Tapos Amansan de la Cruz, ibalik si Tatay Digong kasi hudang nakagarapon siya. Ang importante makabalik siya. So Ben Huerto, yung sample mo Dr. Toto about sa Sabah, Malaysia versus Duterte is malayong malayo. Ay, anong malayo? Malapit nga eh. Huwag ka na magganong mali mo yung sinasabi mo Ben Reklamador. Mali po yan. Alex, dapat pauwiin na dapat dahil matanda na yan. Sorina Jabala, mas lalong pinalala lang ni Bibi Marcos ang pangyayari. Di siya makatotoo at kalong at lalong wala siyang kaalam-alam kung paano pamahalaan ang buong bansang Pilipinas. Soriano at Jabala, like them. Didi is matatag. Calbs. Kalbo ba? Okay lang ka, kalbo. Walang problema. Sorina Jabala, salute sa war on drugs. Sorina Jabala, kung di mapatunayan ni Bibi Marcos ang war on drugs ni PRD noon sa regulasyon ng batas ng bansa at batas ng Diyos, basta na lang niyang binibigay ang mamamatay. Ang namamatay, malaki ang ginawa niyang paglapastangan sa batas. Jano Robles, bukas, simbang gabi na. Magsimbang gabi tayo. Sorina Jabala, buong bansa ng Pilipinas dahil lumalagpas na pinagtakpan niya ang mga drug lord, poser at mga krimen na ginagawa ng mga adiktos. Tapos Loretta Silion, Merry Christmas, Dr. Toto. Jano Robles, hindi na mananalo ang iyang trilyanes kasi super pinagtripan sina Irap, GMA, pati na yung mga Duterte na puro chismis. Virgie Piquero, well explained. Thank you, sir. Jano Robles, kaya no vote kay Trillanes. Narlan Linpak, adik pala. Ito, naku po, adik daw ako. Hindi ko alam kung bakit mo ako natawag na adik. Juan Marcela, A31, hello Doc. Jano Robles, kaya sa sunod, mga buboto, Trillanes, magsisisi din kayo. Glenmark, matalino talaga. Doc Toto namin. Salamat, Glenmark. Tapos, Jano Robles, magandang tanghali po, Attorney Toto, at sa mga televiewers. Edwina Ban, Sakla. Saka, anong Saka? Bergie Piquero, Fiscal AJ, sir, mali palaging sinasabi. Barack Trump, kalbo. Fiscal AJ, pakinggan mo yung sinasabi ko. Edwina Bank, kung di ka gago, sakop pang ICC 2016 to 2019 at 2019 ay umalis sa ICC, yan ang isipin mo, ulol. Sino ba yung sinabihan mo? Edwina Bank, basta kalbo, wala ka namang ginagawang ako para tinitira nito. Okay. Helen Baguio, beautiful Sunday po. Tapos Greco Batista, good noon po, boss, amo, Lodi, manager, Dr. Toto, pa-shoutout po sa aking idol na si Francis Leo Marcos. Okay. Helen Baguio, Bogs Adam, galing na explanation, sir, malinaw. Kadutay, sir, ikaw pala na lang pumalit ang magaling kahit wala kang resibo. Mapapaniwala mo mga DDS, pwede ka na magiging senador ng mga Duterte, tapos sabay tawa. Your service, thrilling,
nagsundalong kanin na naihi sa pantalon. Tapos Ambrosio, attorney, bakit hindi kasuhan mga NPA na abogado? Tapos Ricardo Florito, ang makinig, Sir Toto, wala na talagang hanapin. Para sa akin, kompleto na talaga ang paliwanag mo. Salamat po at naintindihan niyo po. Sorina Jabalia. Salamat. Tony Zutra. Sigurado nga, yeah, you are Nonsi. ICC arrest illegal, syndicated political kidnapping, only human rights violations to senior citizens Rodrigo Rua Duterte. Tapos Roslyn Indino, kasalanan ito ni Andrew E. Nasaan na ba si Andrew E? Mr. Tekitat, Attorney Toto, sabi nila yung warrant from ICC ay secret. Bakit pa yan sa Prime Minister ng Israel at Putin publicly? Ben Marhuerte, kung ikaw ang judge, Dr. Toto, talagang mananalo si Duterte. Kaya nga siya kinasuhan sa ICC para patas ang laban. Ben Marhuerte, tapos Pilnor Pulintan, takot ang korte sa Pilipinas dinggin ang kaso ni Digong, kaya hindi dito kinasuhan sa ICC. Esteban Wakdagan, may news report na nag-issue daw ng warrant of arrest kontra ICC judges. Sana lusubin ng Russia ang Hague at arestuhin ang mga judges na yan. Renante Bailey, Jano Robles, kaya pala nakulong puon mo dahil sa chismis lang pala. Ito ano mga kwento mo, Renante Bailey? Walang kwenta. Sorina, Rodi Rabi Pastor, Perni Pinto Senior, correct, kabusing. Nakabalik na si Sara Mayor sa Digong. Okay. Lino Linuhanes. Hi sir, good afternoon. Pastor Rodi Rabi, BB Las Vegas, bakit nakapasok sa ICC si Trillanes? At kapag ang mga bisita ng Duterte, kahit senador ay hindi nakapasok. O yun, tataka tayo. Sino pa? Si Rodi Rabi, Armo Bautista, Maray na Ugto po. Sige, Maray na Ugto din sa mga Bicolano. Attorney, pa-shout out sa mama at papa ko na nanood sila sa iyo sa YouTube. Ngayon, Andrea Galia at Egmedio Galis. Galis ba o Galia? Galis siguro. So, Mr. and Mrs. Galis, Andrea at saka Egmedio, magandang tanghali po. Si Grace Lauria, Sara, dapat may warrant na rin ang ICC kay Sara Duterte. Huwag naman kayo tawag Duterte na. Huwag na tayo maglait-lait ng tao, ha? Kasi pangit po pakinggan. Mag-argue kayo, gamitin yung pangalan ng tao. Okay? So, mayap aod to sa mga kabalin. Hapon na pala. Hapon. Mayap agad panapon. Naimbag na malim sa mga kabsat ko. Lalo sa La Union, si Imornibal, si Sunny, maraming salamat po. Maria Quilusa, Duterte pa rin kami, Sergio Toto. Maraming salamat, paki-share, paki-like, paki-subscribe na kung hindi pa kayo nakasubscribe. Tapos paki-convince ng inyong kamag-anak na magiging member sa akin para marami kayong matutunan sa batas na pang-araw-araw na dapat gagamitin at dapat alamin. So, magandang umaga po o magandang hapon sa lahat.